Hello po mga kababayan. Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa mais po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Tuluyan na pong pinaaresto at tinatawag na pong pugante at wanted ng DOJ. Mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong balita. Isa na pong pugante sa mata ng Department of Justice si Senator Bato de la Rosa. Ang utos gayon ni Secretary Frederick Vida, arestuhin siya at dalhin sa International Criminal Court. At live mula sa Maynila, may express report si Camille Samonte. Camille, ano pa bang sinabi ni Secretary Vida at paano yan no? Namo-monitor pa kaya nila hanggang ngayon itong lokasyon ni Senator Bato? Ruth, inatasan na ng Department of Justice ang mga law enforcement agency na isilbi na ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO petition ng Senador. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, valid ang ICC warrant kaya enforceable na ito o pwede nang isilbi. Itinuturing na ng DOJ na fugitive from justice o pugante si De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Sa tanong naman kung hindi na ba hihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition ni De La Rosa, nanindigan si Vida na valid ang ICC warrant at walang utos ang Korte Suprema na nagbabawal para arestuhin ang senador. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng detalye kung agad na bang isusuko si De La Rosa sa ICC oras na maaresto siya. Nagbabala rin si Vida sa mga individual na magtatangkang tumulong kay De La Rosa para makatakas. Narito ang pahayag ni Vida. Kaya nananawagan po tayo. We need a closure on this one. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Mga kababayan, napaka-importante po ang batas ng ICC, mga kababayan. Dahil po isinuko na po nila ang ating soberenya, ang ating sovereignty. At isinuko na rin po nila ang ating judicial. Wala na pong silbi ang Korte Suprema sa kanila. Mas importante na po ang ICC sa bansang Pilipinas. Kaya nga po, lahat po ng sasabihin ng ICC, pag wanted ka ron, wanted ka na sa Pilipinas. Ganyan po. Umiiral na po ang batas ng ICC. Wala na pong silbi ang ating judicial. Parang sinasabi mo na ang mga korte natin, ang ating mga huwes, ang ating mga piskal, ang ating mga judge, pati po ang ating kataas-taasang Korte Suprema ay mga mahinang klase, mahinang nilalang. At hindi na po nila iintayin yung final decision po ng Korte Suprema pagdating po sa ICC. Meron po bang karapatan ng ICC na manghimasok sa ating bansa? Meron po ba? Hindi pa po tapos ang final decision. TRO pa lang po ang pinag-uusapan dyan. Wala pa po ang final decision ng Korte Suprema kung tayo po ba ay nasasakop na ng ICC. Hindi po ba? May jurisdiction po ba ang ICC sa Korte ng Pilipinas? At didesisyonan pa rin ng Korte ng Pilipinas kung ang mga akusado na kukunin ng ICC ay hindi kayang litisin sa ating bansa. Korte Suprema pa rin po ang magdidesisyon na hindi nila kayang desisyonan at hindi nila kayang litisin
si dating Pangulong Duterte at si Senator Bato sa judicial sa ating bansa, sa korte natin. Kasi pag sinabi po ng Supreme Court na hindi kayang litisin itong sinasabing crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte at ni Senator Bato na pilit ipinatatapon sa ICC, parang sinabi po ng Korte Suprema na napakahina po nilang korte at mga abogado at napakahinang mga judge, napakahina ng ating judicial. Mahina na lahat ang ating piskal, ang mga judge, mga prosecutor. Hindi po ba? Pati ang Korte Suprema mahina na dahil hindi na kayang litisin sa ating bansa ang katulad ng crimes against humanity. Hindi na. Ganun na po ba kabugok ang ating hustisya na hindi na kayang lumitis? Na meron din naman po tayong korte na kayang litisin yung ginagawa ng ICC? Hindi po ba? Pero pagdating po sa DOJ, mga kababayan, kailangan po kasi ICC dahil po sa politika. Hindi po ba? Kailangan po nilang pabagsakin itong mga ito dahil po manganganib po silang lahat pag nakabalik po sa kapangyarihan ng mga Duterte. Hindi po ba? Kaya nga po, kailangan na nilang madaliin. Kailangan bago maglabas ng final decision ang Korte Suprema dahil TRO pa lang yung dinesisyonan. Hindi pa po yung big issue. Meron po bang karapatan sa ating bansa ang ICC? Di po ba? Saklaw ba tayo ng ICC? Ang batas ba natin ay mas mataas ang batas ng ICC kaysa sa batas ng Pilipinas? Hindi po ba? Hindi pa tapos yan eh. Di po ba? Matagal na po tayong nagbitaw sa ICC bilang miyembro. Hindi na tayo miyembro niyan eh. Kaya lulutasin pa ng Korte Suprema yan. Mabagal nga lang. Hindi mabilis. Hindi katulad ng gobyerno. Napakabilis magdesisyon. Pag nag-release ang ICC ng warrant of arrest, ipatatapong ka na. Ganyan kabilis. Ngayon, ang gobyerno, hindi po ganyan kabilis magdesisyon ng Korte Suprema. Kaya nga po minamadali nila yan. Hindi po ba? Dahil unang-una, wala na po tayong batas. Pagdating po sa mga Duterte at kaalyado, hindi po iiral ang batas ng Pilipinas. Kailangan umiral batas ng dayuhan. Kaya nga may issue pa yan eh. May issue pa na kumikita sa ating bansa ang ICC. Nagkakamal pa na salapi ang ICC sa ating bansa. Ayon niya sa mga Marines at kay Saldico, nabayad daw sila dahil sa lalim ng politika, gamit na gamit ang politika. Hindi po ba? At isa pa mga kababayan, nagkaroon po yata tayo talaga ng Judas Taksil na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mas kinikilala pa niya ang hustisya ng banyaga samantalang siya'y presidente ng bansa. May sarili tayong judicial na ayaw niyang kilalanin at ginagawa niyang baldado, mahihina at mga bobo ang ating mga judge, pati ang ating Korte Suprema ay ginagawa niyang mahinang mga nilalang. Hindi po ba? Isa kang presidente ng bansa, ang tiwala mo nasa banyaga, dapat ang tiwala mo nasa bansa mo at itinataas mo ang level ng hustisya ng Pilipinas para ito'y maipagmalaki mo sa buong mundo na ang Pilipinas matatag, ang Republika ng Pilipinas maayos. Hindi po ba? Hindi mahinang klase. Pati sa ating judicial, ginawa mong napakahinang klase sa buong mundo. Bugok! Hindi kayang lumitis ng crimes against humanity. Pinahihina mo ang mga Pilipino sa buong mundo. Mga bobo! Di po ba? Ginagawa mong bobo ang ating judicial. Pinahihina mo. Anong klase ka? Dapat niya iangat mo sa level para hangaan tayo sa buong mundo na tayo may sariling sovereignty, na hindi tayo nasasaklaw ninuman, lalong-lalo na mga banyaga. Hindi po ba? Kaya nga lang po, wala tayong magagawa eh. Ganyan po sila magpatakbo at ganyan po sila gumamit ng batas. Batas po nila yan, di umano, mga kababayan. Kaya nga hindi na nila maintay yung final decision ng Korte Suprema dahil sasagutin po lahat yan. Lalong-lalo po
yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na tama ba? Nasa proseso ba? Nasa due process po ba ng ating saligang batas? Yung ginawa nilang pagpapatapon? Hindi pa tapos ang usapin dyan. Hindi po ba? Kaya nga minamadali eh. Kasi pag napadala na nila sa ICC, mahihirapan na pong pabalikin. Kahit po magdesisyon ng korte, hindi mo basta-basta mapapabalik. Dahil wala pong jurisdiction ang Pilipinas sa ICC naman. Pero ang ICC may jurisdiction sa atin. Ganyan po katindi. Hindi po fair ang labanan. Ang ICC may jurisdiction sa atin. Pero ang Pilipinas, wala naman jurisdiction sa kanila. Unbelievable. Ganyan po kabayas dahil sa politika, mga kababayan. Dahil nagkaroon tayo ng huda sa taksil sa bayan, di umano at sa Pilipino na Pangulo yata. Unbelievable. At syempre po, hindi nyo po ba napapansin? Nailihis na po nila lahat ang issue ng korupsyon. Ang flood control na trilyon, daan-daang bilyon, nalihis na po nila. Na-divert na po ang issue ng korupsyon. Halos lahat po ng korupsyon, nawala na po sa issue. Natabunan na. Kahirapan, bagsak na ekonomiya, pangatlo sa most corrupt na bansa sa buong Asia o sa buong Southeast Asia, pangatlo na po sa pinaka-most corrupt na bansa ang ating bansa. Natabunan na po yan. Natabunan na po ang inflation, napakalaki. Natabunan na rin po, napapalo na sa 19 trillion ang utang ng bansa. Hinigitan na nila ang inutang ni dating Pangulong Duterte na napakarami napagawang build. At nagkaroon pa ng pandemya na ginastusan ng bansa. Pero sila, politika. Mag-aapat na taon na politika ang achievement. At isang damukal na maleta na natabunan na. Hindi po ba? At syempre po mga kababayan, susunod-sunurin na nila yan. Nakahilera na po yan. Dahil ang umiiral po sa ating bansa ay ang sovereignty ng banyaga. Hindi po ang Republika ng Pilipinas. Pagdating po sa mga kalaban politika, ang umiiral po sa kalaban sa politika ang ICC. Susunod na po yan. Sila Go. Sila Albayade yata. Albayade. Something like that. Yung general. At pinagpaplanuhan din po nila nakasuhan si BP Sara dyan sa ICC. Nung panahon na siya daw ay mayor. Marami pa po yan. Hindi po ba? At syempre po, yung impeachment. Marami pa po sila kinakasuhan yan. Nandiyan po si Jinggoy. Susunod-sunurin na nila dyan. Baka po si Villanueva, si Escudero, at marami pa. Para po makompleto na mapapayag nila sa impeachment, makakuha sila ng 16 vote, mga kababayan. Kailangan pong puwersahin nila yan. At hanggat maaari ay takutin nila. Di umano, mga kababayan. Ano naman po yan? Hindi naman po panghabang buhay yan. Lahat naman po ay may katapusan. Ang lahat po ay may katapusan. Hindi po ba? Kung ang tatay niya nagkaroon ng katapusan, sa tingin nyo hindi siya magkakaroon ng katapusan? Hindi po ba? At sa tingin nyo o sa tingin nila, ang Pilipino natutuwa sa ginagawa nila? Puro politika at korupsyon? Ang natutuwa lang po sa kanila ay ang mga nakikinabang. Nakikinabang na media, di umano, at ubod ng daming nakikinabang sa social media, di umano. Hindi po ba? At ang may mga pangsariling interes, ang mga nakikinabang sa ating bansa. Ingat-ingat po kayo, Senator Bato. Talagang ganun po eh. TRO pa lang ang pinag-uusapan, pero kailangan nyo na ipadala sa ICC. Valid na raw po ang warrant of arrest ng ICC. At hindi na po nila maihintay ang final decision sa usapin ng ICC at bansang Pilipinas. Kung may jurisdiction ba ang ICC sa ating bansa. Hindi na po nila mahihintayan. Kaya po ingat po kayo. Doble ingat po. Dahil hindi po kayo wanted. Kailanman ay hindi po kayo wanted at pugante
sa bansang Pilipinas. Wala po kayong conviction sa bansang Pilipinas at hindi kayo nakukulong. Kayo po ay inakusahan sa korte ng Banyaga. Banyaga, hindi sa Republika ng Pilipinas. Kaya hindi po kayo wanted sa mga Pilipino. Wanted lang po kayo sa namumulitika sa inyo. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy pong nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hersho ng Canada, Ani Jo, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol na Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Melchorita Espinosa na Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia ng Bacolod City. Shoutout po sa inyo. Thank you po at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na matapos na po at mawakasan na po ang paghihirap po ng mga Pilipino sa mga sakim at ganid ng mga politiko sa ating bansa. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!